Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. What is that, wifey? Isang pares ng malalaking braso ang lumigkis sa bewang ko. I am cooking! Sabi ko naman na tumingala at binigyan siya ng mabilisang halik sa gilid ng mga labi. Madaling araw na at nakaramdam ako ng gutom. Nasa Catanduanes na kami para sa aming honeymoon vacation. Naka-check-in na kami sa hotel na nasa gitnang bahagi ng Virac. Dapat magtutur kami sa buong island pero hindi naman matuloy-tuloy. Ang magkulong sa suite namin ay sapat na. Pero bukas ay baka matuloy na nga kami sa pagsasightseeing sa Boracay Point o Binurong Point. Pero hindi ko pa masigurado. Nag-offer ang parents si Daniel ng out-of-the-country tour pero tinanggihan ko na. Hindi dahil ayokong makasama ng matagal si Daniel. In fact, ay kabaliktaran pa nga. Kundi dahil alam kong marami siyang trabaho sa opisina kaya hindi siya pwedeng mawala ng matagal. Okay na ang isang linggong pagpapasarap sa buhay. At palagay ko naman, it was more than fine that we spent more time in bed than exploring the beautiful place. At ano naman yung niluluto mo? Naramdaman ko ang mainit na hininga ni Daniel sa batok ko. Nakakakiliti ang mainit na sensasyon at mukhang napansin iyon ng loko. Mas idinikit niya ang mga labi sa batok ko. Marahang humalik at kapag kuwan ay kumagat-kagat pa. Napakadali para sa kanya na gawin iyon, lalo pa at nakabon ang buhok ko. Hindi ko namalayan ang paglusot ng isang kamay niya sa robe ko at magaang pumisil-pisil sa isa kong dibdib. Dahil roon ay napaungol ako. Masarap ba? Bulong niya. Napapikit ako sa masarap na sensasyong hatid ng ginagawa niya. Yes. Patikim nga. Eksaktong tumunog na ang timer ng microwave oven. Si Daniel na ang nagbukas niyon at inilabas ang dalawang sandwich na ginawa ko. Dalawa talaga ang inihanda ko para in case na magising siya. Mababaw kasing matulog si Daniel at kapag naramdaman niyang bumangon ako, maya-maya lang ay kasunod ko na rin siya. Ito na ba yung niluto mo? Mukhang mainit lang ah. Inang aasar niyang sabi. Dinibdiban ko siya. Niluto ko ang ham at itlog ha? Huwag ka nga. Ngumisi si Daniel. Pikon, aniya, sabay tawa ng malakas. Patikim nga. Kumakagat na siya sa sandwich nang magsalita ako. Akala ko ba naman, iba yung gusto mong tikman. Nabulunan yata si Daniel dahil biglang napaubo. Mabilis naman akong kumuha ng tubig at ipinainom sa kanya. Ikaw napakapilya mo, sabi niya nang makabawi. Ibinaba na niya ang sandwich na hawak. Ako naman ang umabot ng sarili kong sandwich. Hindi na kami nakarating sa dining at doon na mismo kumain sa tapat ng oven. Bakit ba? Ano bang ginawa ko? Painosenteng tanong ko habang patuloy sa paglantak sa sandwich. Hindi mo alam? Hindi.
Naiiling na tumalikod si Daniel, pero maya-maya lang ay humarap na ulit. Kumikinang ang mga mata sa pagkakangiti. Talagang hindi? And I know that look. May gustong gawin ang pilyo kong asawa. Tuloy lang naman ako sa pagkain ng sandwich. Ikaw dyan yung kung ano-anong ginagawa kanina. Tapos, ano? Tapos, alam mo kung anong ginagawa mo sa akin kanina? Ano nga? Say it. Do you have to? Of course, para malinaw. Marami akong ginawa kanina. Niyakap kita, kumain ng sandwich, uminom ng tubig. Pinandilatan ko siya. Tsaka, tinanong kong masarap. Yun na nga, ang niluto mo. Alin dun? Pineke pa niya ang pagtataka at nagkunot ng noo. Pinahihirapan ako ng lintik. Inubos ko ang sandwich ko at uminom ng tubig sa baso niya. Saka ko siya hinarap. You wanna play games? Sabi ko at ikinawit ang mga braso sa leeg niya. He grinned and waited. Tumingkayad ako at inilapit ang mga labi ko sa leeg niya. Pinigilan kong mapadampi roon, saka umangat papunta sa may puno ng kanyang tahinga. Magaang hinalikan ko siya roon, marahang kumagat-kagat sa may earlobe niya. Narinig kong napaungol si Daniel sa ginagawa ko. Mas pinag-igihan ko naman ang pagpapatakam sa kanya. Ang mga daliri sa isang kamay ko ay marahang naglandas sa hubad na likuran niya. Muling umungol ang gwapo kong asawa. Ungol pa lang niya ay nakakaramdam na ako ng pag-iinit sa punong bahagi ng mga hita ko. Pabigla ko siyang pinakawalan. Let's get some sleep. Maaga pa tayo mamaya. Nakangising sabi ko at handa na siyang iwan nang bigla niya akong hablutin. Sa isang iglap ay naideposito niya ako sa countertop. Sinong may sabing, pwede ka nang matulog? Tanong niya sa nahihirapang tono. Napangisi ako. Now, you know how I feel. So, this is the game you want to play, huh? Marunong ka na. A fast learner indeed. Daniel claimed my lips in an intense kiss, savage and wild. I felt his one hand gently caressing me down there. You're so wet, wifey. Napapahalinghing ako sa bawat haplos na ginagawa niya sa gitnang bahagi ng katawan ko. Nagsimulang sumiklab ang apoy sa kabuuan ko nang maramdaman kong dumampi ang mga labi niya sa ibabaw ng dibdib ko. Ni hindi ko namalayan kung paano niya nagawang kalasin ang tali ng robe ko. His lips moved down as he pulled my brassiere, licking my aroused nipples one at a time. Pakiramdam ko ay sasabog ako sa matinding ligaya. Napapaar ko ang likod ko para idiin ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko na lang ang pagkahubad ng robe ko. Saka iyon dumulas pababa at bumagsak sa mismong countertop. Patuloy si Daniel sa ginagawa sa mga dibdib ko. Tumitikim, sumisimsim, at paminsan-minsan ay magaang humuhulma ang isang kamay. Inabot ko ang mukha ni Daniel at marubdob na hinalikan. Bumaba ako sa countertop na hindi inaalis ang mainit na titig sa kanya. My turn, hubby. Daniel suddenly grinned in excitement. Sumandal siya sa countertop. I kneeled down.
pulled down his pajamas to release his powerful tool. It was long, hard, and oh, so arose. I licked the tip of it as I heard Daniel breathe in harshly. He held my head, gently guiding me. I looked up at him while doing my thing. Nakita kong napapapikit siya sa sobrang sensasyon. I swallowed him whole, tasting every inch of him, eating him, savoring his delicious meat. Humigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa buhok ko na halos mapasabunot na siya sa akin habang umuungol sa ligaya. Nagpatuloy ako sa ginagawa hanggang sa palagay ko ay sapat na ang ligayang naibigay ko sa kanya. I released his sword and cleaned up the remains on the side of my lips. Daniel was harshly breathing at pabigla niya akong naiangat pabalik sa countertop. He suddenly claimed my lips in a wilder and even more intense way. Halos nawalan na ako ng kakayahang mag-isip habang nakikipaglaban sa marubdob niyang halik. Napakapit ako ng mahigpit sa edge ng countertop nang maramdaman kong hinawi ng mga daliri niya ang panties ko papunta sa may inner thigh ko. In one swift mode, he savagely launched his long middle finger inside my wet shit. He thrust and withdrew hard and deep. And then, he inserted another digit. At para akong mawawala sa sarili sa ginagawa niya sa akin. Umapit ako ng mahigpit sa balikat niya para siguraduhin hindi ako mahuhulog sa bawat malalakas na pag-ulos ng mga daliri niya. Daniel, oh my God! Magkahalong ungol at singhap ang lumalabas sa bibig ko. Are you coming? I think so. He withdrew his fingers and ripped off my lacy shit. Napasinghap na lang ako sa pagmamadali niya. He savagely drove inside me deep, hard and fast. Wild desire was in his eyes as he thrust and withdrew. Dalawang kamay ko ang mahigpit na nakalingki sa batok niya habang patuloy siya sa malalakas na pag-ulos. Walang katapusan ang pangangailangan namin sa isa't isa. Walang tigil, walang ubos. Nagbubutil-butil ang pawis si Daniel sa may sentido at maging sa malapad niyang dibdib. Naghahalo ang ungol at halinghing namin habang nagtatampisaw sa ligaya. Halos maubusan kami ng hininga nang tuluyang maabot ang sukdulan. Natuloy pa rin ang pagsasightseeing namin ni Daniel sa Boracay at Binurong Point bago natapos ang 1 linggong bakasyon. Nagpunta rin kami sa Hitoma Lake pero hindi na naituloy ang island shopping. Sabi ni Daniel ay kulang daw ang 1 linggo para sa bakasyon namin sa Catanduanes. Paanong hindi? We spent most of our time in the hotel suite. Sa halip na i-enjoy ang kagandahan ng Catanduanes. Hindi naman ako nagrereklamo. I enjoyed wherever we were as long as Daniel and I were together. Everything went nicely and smoothly from there. Masaya ako sa buhay namin ngayon ni Daniel. Napaka-supportive niyang asawa. Lahat ng gusto ko at plano ko, nandoon siya na nag-a-advise at sumusuporta. Lumipas ang ilang mga araw. Nakauwi na kami sa bahay namin ni Daniel. Weekend iyon at bumisita si Sharon sa bahay namin.
Wala si Daniel dahil may bigla ang urgent meeting daw with the other executives. Pareho kaming naging busy ni Sharon sa trabaho kaya nawalan ng pagkakataon para makapagkwentuhan kami. Masaya ako na sa wakas ay may mapanghihingaan na ako ng problemang sandali kong nakalimutan. Kung natutuwa man ako sa pagkikita namin ni Sharon, may kakambal din iyong pangamba. Dala-dala ko naman sa dibdib ang guilt. Oo, at masaya ako sa buhay ko ngayon. I owed Sharon this happiness I was enjoying right now. It might be mean to me to be happy when I had deceived Daniel. But I was just taking my time. Balak ko naman talagang mag-confess. Hindi pa nga lang ngayon. Hindi pa ako handa at hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. So, kamusta? Ibinaba ni Sharon ang sling bag niya sa center table habang nagmamasid sa paligid. Nice house! Akala ko sa mansyon ka na nakatira since tagapagmana ang napangasawa mo. Ngumiti ako at naupo sa tabi niya. I prefer this one. Tama lang sa amin. Ay, well, anyway, I am happy, Sharon. Very happy. Masaya naman talaga ako. Nakalimutan ko nga may malaki akong kasalanan sa asawa ko. See? I told you! Kung hindi ka kumilos, hindi mo makukuha ang gusto mo! Pero, Sharon, bigla ko na namang naramdaman ang sundot ng konsensya. Nagigilty pa rin talaga ako. Guilty of what? Umigkas ang kilay niya. Sa ginawa kong pagpapatulog sa kanya at magising na magkatabi kaming dalawa. Nanunukso ang ngiti ni Sharon. Natulog nga lang ba kayo habang magkatabi? Palagay ko, hindi kanya basta-bastang pakakasalan kung natulog lang kayong magkatabi at walang nangyari. Unless, na-realize niyang mahal ka rin niya talaga. Imposible ang huli niyang sinabi. Wala akong choice kundi ang umamin. That's the point, Sharon. Pinakasalan niya lang ako dahil may nangyari. That was something private between Daniel and me, and I should not be discussing it with others. Kaya lang, kung hindi ko sasabihin, ay paano naman ako makakakuha ng maayos na advice? Pero, yan naman ang gusto mo, di ba? Oo, pero ang arte mo naman kasing bruha ka! Nakasimangot na putol niya sa sinasabi ko. Look, Diana, kung walang nangyari sa inyo, palagay mo ba pakakasalan ka niya? Di ba sabi mo nga, head over heels in love ang boylet mo sa impaktang Lindsay na yun. Kung sleeping pills lang ang binigay ko sa'yo, sa palagay mo ba ay may laban yun sa gayuman ni Lindsay? Sleeping pills would not give the real help that you needed. Nagplano ka rin naman kay Daniel. Bakit hindi mo palubos-lubosin ang pang-aakit? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Ha? Anong ibig mong sabihin na hindi lang yun bastang sleeping pills? Tumindi na ang hinala ko habang binabalikan ko sa isip ang nangyari ng gabing iyon. I had felt utterly odd that night
after taking the pill. Don't tell me. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang hinihintay ang sagot ni Sharon. Yes, sweetie! The pills I gave you were also aphrodisiac. Diretsa at proud pa niyang pag-amin. What? Nashock pa rin ako maski naghihinala na ako. I felt horrified. That explained why I had been in such heat that night. Just thank me, my dear. Hindi ka naman magiging masaya ngayon kung nasira ang plano mo. Pero niloko mo ako, Sharon. Hindi mo sinabi sa akin na, hey girl, stop being such a hypocrite. Hindi ba't ikaw naman tong nag-enjoy sa fruit of labor natin? Why don't you just thank me and be happy? Besides, nag-agree ka naman sa plano. Ikaw pa nga itong lumapit sa akin at nagpahanap ng pills. Why are you playing guilty here when you are the one who has benefited a lot from it? I went silent. Tama naman si Sharon. Nag-agree ako sa plano at suggestion niya. She had just tried to help. Kung hindi ako pumayag, hindi naman niya ipipilit. Things would never have happened without my permission. And it was true that I was the one who benefited a lot from it. I was being such an ungrateful bitch here. Yet, I couldn't help feeling guilty. Hindi ko naman kasi alam na ibang pill ang ibinigay niya sa akin. Pero Sharon, wala naman sa usapan ng aphrodisiac. So, you are putting the blame in me when you are the one enjoying the fruit of our scheme. Damn it, Diana! I was just trying to help! Pagalit na hinablot ni Sharon ang sling bag niya at agad na tumayo. Just talk to me when you finally get back to your senses! Paalis na siya nang matigilan sa paghakbang. I felt like my whole world collapsed on me when I saw the reason why. Nandoon si Daniel sa pintuan ng bahay, nakatayo at tiimbagang nakatitig sa amin. He had heard everything. Oh my gosh! What should I do now?